ito ay bibigyan po namin ng isang mensahe mula sa isang matapang na tagapagtanggol ng Mamayan sa Kalikasan, si Atty. Belia Puto. Palakpakan po natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Napakasaya ko po ngayon. At kaya lang po, para po kung hindi maganda ngayon, walang nag-escort sa aking pag-akyat dito sa stage. Ano po ulitin? Pastor Junuel, paki-escort naman si attorney. Dito na po sa amihan. Gusto niya ma-escort. Tama-tama, habol pa sa Santa Cruzan. Yan. Tapusan. Sisimulan ulit natin ang Santa Cruzan sa ating mga ng Quezon. Yan. O, di ba ang ganda nga naman? Music please. Music please. Picture, picture. Father, kung ikaw po'y binatang-binata, ako po'y available. Joking aside, pumalakpak po sa inyo ang gusto ang mahabang buhay. Kung ganon, mag-aisa tayo, no to all power plant. Yan po ang ating susi para sa mahabang buhay. Ako po ngayon ay 75 years old. Meron pa po akong 25 years to live to fight against cold. 17 years ago, nakipaglaban po kami sa pagtatayo ng power plant sa Mauban. Napakahirap po ng aming laban. May panahon po na kami ay sinasalubong ng mga nakauntis ang mukha at tinatakot kami. Pero salamat po sa isang babaeng napakatapang at kami ay naging matapang na katulad niya. Siya po ay si Elizabeth Ispreta Mosman. Nasa kabilang buhay na po siya. Namatay po siyang isang mahirap, pobre, walang pera, sapagkat inubos niya ang lahat ng kanyang kayamanan upang ipaglaban na huwag magkaroon ng power plant sa Mauban. Sa kanya ko po natutuhan ang lumaban. At patutunayan ko po sa inyo na ang lahat ng pangako ng mga proponents ng coal power plant ay kasinungalingan. Wala po silang ginawang magaling sa aming bayan ng Mauban. Kung sino man po rito ang makakapagsabi sa pamunuan ng Mauban na ako'y tumayo rito at nagsabi ng mga ganito, haharapin ko po ng buong tapang kahit ang mayor ng aming bayan. Totoo po, gumanda ang Mauban. May mga bagong paaralan, may magandang munisipyo. Ngunit sa pagganda po ng mga bagay na yan, yumaman po ang mga nanunungkulan. Yumaman din po ang mga kasangga nila sa pagpapatayo ng power plant. Ano po ang napala naming mga common na mamamayan? Wala. Ang napulot po namin ay ang maruming hangin at sakit na dala nito. Noong una po, konti ang may sakit sa amin ng hika at sakit sa baga. Pero ngayon po, umistambay pa kayo sa klinik ng mga bawat doktor. Halos lahat ng diagnosis nila sa mga bata ay hika, mahina ang baga. Bakit po? Sapagkat marumi na po ang aming hangin nalalanghap. Tulad po ng sinabi ko kanina sa press con, pag ako po'y nagpunas ng babahan ng aming balkon, ng aming munting bahay, pag hinauhawan ko po yon sa tubig, maitim na ang tubig. Hindi na po kulay brown, sapagkat dala na po ng hangin ang uling. Ang pangako pong hanap buhay, totoo po, nagkahanap buhay ang aking mga kababayan. Ngunit panandagian lamang, noon lang pong tinatayo ang power plant. Ngayon, sino po ang may hanap buhay? Ang mga taga-ibang bayan.
hindi po galing sa Mauban. Ang pangako pong medical assistance, ang aming pong ospital ay kapos sa kalamitan. Kaya kung ako'y mag-asawa at ako'y manganak, hindi po ako doon magpapasisaryan. Baka po ako mamatay. So, nasan po yung medical assistance na ipinapangako nila? Except mga medical mission, titingnan ng mata, opera ng katarata. Pagkatapos yung iba pupunta sa aking opisina at sasabihin, "Attorney, pasensya po, lumabo po ang aking mata. Bakit? Inopera po ako sa medical mission ng power plant." Yan ba ang pinangako ng power plant? Kaya mga taga-Atimonan, na karamihan dito ay aking kamag-anak sapagkat ako'y maraming kamag-anak sa Talaba at sa, ano nga ba yung barangay na malayo? Nakalimutan ko na, pero galing ako kanina sa Talaba. Boundary po ng Santo Niño at Mauban. Yun na nga yun, yun na nga. Yun na nga. Ang aking po mga kamag-anak dito ay mga Orhino at Villamer. At ang tumayo po ng aking wedding gown, naku, naalala ko paano po, ay taga rito, si Altamira. Kilala po siguro niyo siya. Kaya mga taga-Atimonan, huwag na huwag po kayong magkakamaling labanan ang coal power plant. Kawaawa po kayo. At kayo mga kabataan, baka hindi kayo makarating ng aking edad ngayon. Ang sabi po nila na ako'y nakikipaglaban sa power plant, yan si Atty. Putong, payat na payat, tanga pa. Sapagkat ayaw ko daw po ng kaunlaran. Ang sagot ko, gusto ko ang kaunlaran. Ngunit aanhin natin ang kaunlaran kung ito ay kamatayan ng susunod na henerasyon. Mga kabataan, ang pinaglalaban naming matatanda na katulad ko ay hindi na ang aming buhay, kundi ang inyong buhay, ang susunod na henerasyon. Kaya kabataan, kayo ang pag-asa ng Atimonan. Tayo at lumaban. Natutuwa po ako at napakarami ninyo. Kami po sa Mauban, marami ay lumalaban, pero ayaw tumayo at mapahilang. Sa aming pong bayan, nilalabanan ko ngayon ang langaw na dala ng poultry. Ang daming nagsusumbong sa akin, "Attorney, hindi na po kami makakain sa dami ng langaw." Pag sinabi ko namang pirma po sa petisyon, nakakahiya po kay Mayor, baka po tanggalin yung aking anak sa trabaho. So, lintik ako kayo, mga wala kayong bayan. Magdusa kayo. Kaya po, muli, mga taga-Atimonan, sama-sama tayo at patuloy nating ipaglaban ang kalinisan ng ating kalikasan. Maraming salamat.